vlogger feeling villain. Hello guys, ngayon nga pala magluluto ako ng fried chicken na new version ko. Ako yung nagtimpla, ako yung gumawa. So dito makikita nyo na ito. Minarinate ko na siya. Nilagyan ko siya ng toyo, kalamansi, at nilagyan ko siya ng konting alak, at nilagyan ko siya ng konting asin. Nilagyan ko rin siya ng paminta at nilagyan ko siya ng magic sarap para medyo malasa-lasa. So, yan, piniprepare ko lang yan at maya-maya, minarinate ko na to ng mga kalahating oras. Naligo muna ako, tapos nung naligo ako, ayan, saka ko siya babalik rin uli. At maya-maya, ayan. Ayan. So, ayan. Diba? Mukha na siya masarap, diba? Marinate na fried chicken. So, ayan, hinahanda ko na ang kawali at lalagyan ko na siya ng mantika. Ayan. Lalagyan ko siya ng mantika. Teka, titignan ko muna kung malinis yung kawali. Baka mamaya madumi. So, ayan, lalagyan ko na. Konting mantika lang ilalagay ko. Ayan, yung kaya lang ng ayan. Para lang medyo lumutang lang ng konti yung manok. At hindi ko naman kailangan na ididip ko yung manok. Ayoko na i-deep fry. Gusto ko yung medyo naglalaban-laban yung manok. Ayan, so bubuksan ko na yung ayan. Ay, namatay. Wait lang. So ayan nga, nagpapainit na ako ng mantika at mamaya-maya at isasalin ko na siya. Ayan. So ayan nga, at mukhang mainit na nga ang ating mantika. At medyo nararamdaman ko na yung init niya. So unti-untiin lang natin na ilagay yung manok. At syempre iisa-isahin lang muna natin, di ba? Para naman nang sa ganun makita natin kung gaano siya kasarap pag niluto. Ayan. So ayan nga, unahin na natin itong may balat. So ayan. Wow, ayan. Nakikita nyo naman, di ba? Ayan. Ayan. So, ilan ang mapiprito sa ganyang kapasidad? Ayan. So, 4. So, kailangan 2 prituan lang siya. Para naman hindi sayang yung mantika. Ayan. So, siguro kaya pa ng isa, di ba? 1, 2, 3, 4. O, sige. Tama na muna yan. Tama na muna siya. At para naman sa ganun, di ba? Masarap siyang lutuin. At nagaano siya, yan. So, kailangan pagka ganyan, huwag natin masyadong lakasan yung apoy kasi baka masunog. So, ayan nga, nakikita nyo na talagang naluluto siya. Kung napapansin nyo, may mga itim-itim sa mga yun yung ibig sabihin, dumi yun. Dumi ng manok na siguro galing na rin siya sa magic sarap na nilagay ko. Kung makikita nyo yan, huwag nyong lalakasan ng apoy. Kasi pag nilakasan nyo yung apoy, masusunog siya. So ayan nga, at mamaya na. So ayan nga, guys, medyo maluluto-luto na siya. At syempre kailangan ko siyang tignan kung okay na ba yung likod niya. So hindi pa siya okay, kaya tama lang yung hindi ko siya tama lang na hindi siya masyadong malakas ang apoy. Kasi pag nilakasan ko ang apoy niyan, masusunog siya. Okay lang yan para lutong-luto yung loob, di ba? Mas masarap kainin yung lutong-luto ang loob. Pagka alam nyo, pagka luto na siya, mapapansin nyo na medyo mawawala na yung bula.
Yan, ganun yun pagka maluluto na. At ayan nga po, nabaliktad ko na siya at medyo maganda-ganda ang pagkakaluto niya. Ayan po, at hindi po siya sunog at smooth na smooth lang po. Masarap yung pagkakabaliktad ko sa kanya. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, medyo masarap na po siya. Ayan. Crispy na. Ayan. So, ayan, pinakita ko lang po sa inyo kung gaano ko kagaling magluto ng manok na sigurado magugustuhan ng mga bata, lalo na mga estudyante. At siyempre, lalo na ng mga kasama ko sa bahay. Kaya ayan po, kung gusto niyo pong matutunan, hingin niyo lang po ang recipe sa akin. At kayo po ay makakapagluto na po ng napakasarap na pritong manok. So ayan, medyo mainit-init pa po yung kawali. Ayan, isasalang na po natin ulit ito. At sigurado masarap po. Ayan, nakita nyo naman po. At umuusok-usok pa po. At wala na po akong pakialam kung matalsikan po ako. At maganda naman yung pagkakaluto niya. Sa ngayon ay kailangan muna natin siyang hinaan yung apoy. Kasi diyan lo lumalabas na pagka isinalang mo agad siya dahil uusok yan at doon may tendency lumabas yung apoy niya sa kawali, kaya minsan nagkakaroon po tayo ng sunog. Ayan, so ayan, hintayin po natin muna siya maluto. At ayan nga po, at maluluto na rin po itong isa. At eto naman po yung isa kaninang ginawa ko. At makakakain na po kami. At nilakasan ko na po yung apoy pero para mabilis na po siyang maluto. So malalaman nyo naman po yan pagka malapit na siya maluto. Iitim na po yung ano niya. Ayan. So ayan, habang binabaliktad ko po, ayan, medyo umiitim na po yung likod niya. Kaya so konting panahon na lamang at kakain na po ako. Sa ganyang paraan, sa ganyang sitwasyon ay kailangan nyo na pong hinaan yung apoy. Yan, hinaan ko na lang po ng konti. Tapos takpan nyo lang ng konti. Mga 2 to 3 minutes, pwede na po siyang hanguin. Ayan. So, sigurado, pwede na po siyang hanguin at medyo na ano na po yung loob niya. Pwede ko na po siyang hanguin. Ayan. So, meron na po tayong fried chicken. Ayan. So hindi ko na po siya pwedeng pagtagalin dahil lutong-luto na po siya. Okay? So ang daming mantika na, sayang, no? Pero mamaya, ano ko yan. Sasalain ko pa siya para pwede pa siya magamit sa susunod. So ayan. So ito na po yung yung niluto ko na fried chicken. So ngayon, pwede ko na po siyang kainin. At delicious po. Ay, napakasarap pong kumain. At magkakamay po ako. Maraming salamat sa panonood. Bye!